yes, bucket list. Natikman na natin kung ano yung lasa ng snow. Grabe. Napaka-magical ng lugar na to. Guys, andito tayo ngayon sa Shirakawa-go. Guys, may nakita kong perfect spot. Dito na kung saan pwede tayo maglaro ng snow. Guys, meron pang maganda dito na spot. Diba? Ang ganda. Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. So for today is pupuntahan natin yung isa sa mga sikat na activities dito sa Nagoya, Japan. Dalawa ang pupuntahan nating lugar, which is ang Takayama, and pangalawa is ang Shirakawa-go. So ano-ano nga ba ang mapupuntahan dito sa mga lugar na to? First is ang Takayama. So tinatawag din nila itong Little Kyoto. So bakit siya tinatawag na Little Kyoto? Kasi guys, itong Takayama is meron siyang mga traditional na streets katulad sa Kyoto, and then meron din siyang mga charm na mga oldest house. Pupuntahan natin yun mamaya. And then pangalawa guys, ang Shirakawa-go. So guys, alam ko for sure kapag nag-search kayo sa Nagoya and kapag pumunta kayo ng Nagoya, Japan, hindi nyo pwedeng palampasin to, ang Shirakawa-go. Of course, ito yung mga traditional houses na kung saan ito yung mga sinaunang bahay nila, yung mga tradisyon na infrastruktura ng bahay nila. So makikita natin yun mamaya. And then balita ko, most of the time guys is nag-i-snow doon or medyo makapal yung snow. So if ever na ma-experience natin yun, this will be our first time na ma-experience natin yung mga makakapal na yellow or snow. Kasi nung nag-Korea tayo guys, diba, parang mga konti-konti lang yung mga snow But hopefully, pag pumunta tayo ng Shirakawa-go is makapal yung snow at para makapaglaro tayo, para makapag-enjoy tayo, ganyan. So ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo ngayon. Time check pala guys, it's currently 7:24 AM Japan time, and ayon doon sa tour namin na binuko sa clock, magkikita daw sa Silver Clock. So hindi ko pa alam kung saan banda yung Silver Clock na yun, pero nung sinearch ko sa map, nasa may bandang Nagoya Station lang siya, which is malapit lang sa ating hostel. Parang mga 5 minutes lang, 5 to 10 minutes lang yung walking and papunta siya dito. So ayun guys, samahan nyo ako, explore natin to and i-meet na natin yung tour guide natin dun sa Silver Clock na tinatawag sa may Nagoya Station. Let's go! So ayun guys, naglalakad na tayo papunta dun sa Nagoya Station kasi yung Silver Clock na tinatawag nila is nandun mismo sa Nagoya Station. And ayun guys, kung mapapansin nyo, medyo balot na balot tayo and at the same time naka-gloves tayo kasi guys, grabe ang lamig! Sobrang lamig! And temperature check guys, it's currently -4 and feels like siguro mga -6 or -7. Kaya medyo masakit guys. Ang sakit na naman sa balat. Parang Korea feels na naman. Area ng ating hostel. And then tatawid lang tayo dito papunta ng Nagoya Station. And alam nyo ba guys, ang sakit sa tenga. Kasi hindi ako nagdala ng scarf. Pero parang ang sakit guys. And let's see kung saan natin makikita yung Silver Clock na tinatawag nila. And ayun, diretso lang tayo dito. Sundan lang natin yung mga nakamaleta guys kasi papunta yan ng Nagoya Station. Yan, let's go. Yan, so tatawid na tayo dito. Okay, sakto. Ayan, alam ko dito kasi dadaan tayo. Ayan. Ayun guys, mag-gloves muna ako dito sa kabilang kamay ko. Ang sakit na. Ang manhid na naman, nakakamanhid na naman guys. So wait lang update ko na lang ulit kayo. Nandito na tayo sa Nagoya. Ayan guys, Nagoya Station. Yan, so papasok tayo dyan ay nanapin natin yung Silver Clock. Let's go. Nasaan yung Silver Clock na tinatawag? Ayan, since hindi ko pa na-explore tong area na to, hindi pa natin masyado gamay. Hala, eto na pala. Station na pala to guys Oh, okay. Hanapin ko muna ulit. Hindi ko na naman alam kung nasaan yung Silver Clock na sinasabi. And baka kasi mali tayo So ayun guys, update ko na lang ulit kayo kapag ando na tayo sa Silver Clock. Ayun guys, hinahanap pa rin natin yung Silver Clock kung nasaan siya banda. And hindi ko alam kung nasaan na tayo. Ayan, pero ito lang yung sinusundan ko guys. Tapos ito napansin ko guys
Oh, kapag ka magsi-Shinkansen pala dito banda. Ah, okay. So at least alam na natin kung paano pumunta ng Shinkansen kapag ka pupunta tayo ng Tokyo. So at least alam na natin dito. So ayan, saan yung silver clock? Ay, may Takayama guys, oh. Oh, may Takayama. Di ba ano yan? Shopping mall yan? Kasi as far as I know guys, ano yan eh, shopping mall yan eh. At nakita na natin yan sa may Singapore. Ayan. Wait lang guys inaalam ko pa muna kung saan tayo pupunta. Naliligaw na naman ako. Papunta na tayo ng Silver Clock. Nakakatuwa to, no? Etong Nagoya Station is parang center of everything. Kumbaga andito na yung mga connecting flight, ganyan. Diba? Okay guys, we found it, the Silver Clock here at Nagoya Station. So ayan guys, ito pala yung tinatawag nilang Silver Clock. Ang ganda 7:37 o 7:36, ayan. So ayan yung Silver Clock guys. And ayun, andito na tayo ngayon, parang medyo magulo. At siguro ang palatandaan guys ng ating tour is merong Easy Go flag. So eto na ata yun. Tapos mag-almusal muna tayo kasi medyo maaga pa naman. Ayun yung flag, pero hindi yan yun kasi hahanapin natin yung Easy Go flag. And kailangan natin mag-breakfast guys kasi malayo-layo yung babiyahihin natin. Ang daming tao. Sige guys, hanapin muna natin yung tour natin. And then tsaka tayo maghanap ng breakfast. Kasi maaga pa naman guys. And time check, it's currently 7:44 and ang kitaan is 8 o'clock. O, di ba? O, maaga pa tayo. 16 minutes guys. So, let's go. Hanapin na muna natin. Ayun guys, hinahanap ko na yung Easy Go flag. Ayun wala mga nakatambay lang dyan sa sa Silver Clock, pero walang nakalagay na Easy Go flag. Feeling ko kailangan natin magtanong guys. Easy Go flag. Guys, isang ikot pa. Bakit ganun walang flag? Kasi ang sabi dun sa clock, kailangan may nakalagay daw na Easy Go flag. And then yun yung magiging tour natin. Oh, straight. Straight. Left. And then left pa. Okay. Arigatou gozaimasu. Guys, hindi ko maintindihan yung sinabi ni Kuya. Straight and then left? Ay, magtanong pa ulit tayo. Kasi hindi ko alam eh. Guys, nakita na natin yung Easy Go na flag. And, ayun, may pinaba siya sa amin and his driver. So, ayan siya guys. Eto nakaitim. Siya yung ating hindi siya tour guide driver. May nakasulat kasing Easy Go eh. Ayan si Kuya. So ayan, meron pa tayong 10 minutes guys. And wala pa yung tour guide namin. Nakita na rin natin finally ang ating tour na Easy Go. Pero bakit ganun? Wala yung tour guide natin. Andito yung driver. First time ko lang makakita ng ganun guys na activity na tour. Mas nauna yung driver kaysa sa tour guide. Ayan guys, ipapakita ko ulit sa inyo driver ng ating tour. So ayan, waiting na lang tayo dito guys. And yun, hindi pa tayo nagbe-breakfast. Ayun guys, kailangan natin bumili ng ng pagkain kasi ako'y nagugutom na. So saan tayo pwedeng kumain since nakita naman natin yung yung ating driver. Ang cute niya kasi, 'di ba? Hindi siya masyado nag-i-English. So ang ginawa niya, may pinakita siya na translation na agad ng English na I'm just a driver, I'm waiting for the tour guide, parang ganun. So ang kulit. Mas nauna yung driver kaysa sa tour guide. Dito na lang tayo guys bumili. Ay may nakita ako. Yan. Ay, kaso ang haba. Pero yan, pwede na yan. Go na natin yan. Yung sandwich, egg sandwich. And then siguro bibili tayo ng inumin. And ito. Ayan, so gusto ko yung calpis. Walang calpis. Ay, ito may calpis guys. Oh. Thank you. Bye. Okay. Egg sandwich. Egg sandwich at saka calpis. Ayan.
So ito lang yung in-order na ay binili natin kasi okay na to. Busog na ako dito. And ayun, kinakabahan kasi ako baka mamaya biglang mawala yung ating driver. Pero yung tour guide hindi pa nagpapakita. Pero ayun guys, bibili muna ako nito and then siguro babaunin ko na lang dun sa bus para makain natin. Okay? So ayun, update ko na lang ulit kayo guys. Ayun guys, we're safe. Nakita na natin ang ating tour guide dito sa ating tour na to na Shirakawa-go and Takayama. And ito siya guys. So, she's a girl. Ayan. So, siya yung ating tour guide. And meron na ring flag na Easygo. So, ayun guys, medyo nagpanic tayo ng konti. Kasi paano naman, hindi ko makita kung ano yung flag. Ay, kung nasaan yung flag. And then, napaka-ironic lang na mas nakita natin nauna yung driver kesa yung tour guide. Second row daw tayo, then solo natin yung seat. Okay? I'm so excited guys! And sana, sana makapal yung snow pagdating natin ng Shirakawa-go para at least ma-experience ko yung yung makapal na snow. Na-experience na natin yung snowfall kahit na konti sa Korea. Naka-experience na rin tayo ng konting snow sa ano nga ba yun, yung snow sliding sa Korea, pero hindi pa natin natatry guys yung talagang makapal yung snow. So hopefully pagdating natin sa Shirakawa-go is ma-experience natin yun, di ba? Ayun guys, bibigyan ko lang pala din kayo ng konting tip kapag ka nag-book din kayo netong tour na to na Shirakawa tsaka Takayama. And kasi guys, usually 'di ba sa mga activities na binobook natin, minsan mini-message tayo ng mga tour guide prior dun sa mismong tour natin, 'di ba? Usually ganoon naman talaga, 'di ba? Pero dito guys, walang message. Walang message sa Viber, walang message sa WhatsApp. So talagang ang masasuggest ko guys, agahan nyo pumunta dito sa Silver Clock para at least may time kayo mahanap yung activity nyo, yung tour guide nyo. Kasi guys, mamaya maiwan kayo, hindi nyo makita, di ba? Non-refundable pa naman. So ayun ang masasuggest ko guys. Tricky lang kasi dito guys is hindi nyo makikita agad yung flag. Kasi nga gawa nga kanina, di ba? Hindi natin nakita kagad yung flag. Walang nakabandera. So ayun, buti na lang may nakita tayong parang yung placard ba yung tawag doon, na driver pa yung nakausap natin para ayun, binigyan ko lang kayo ng tips, konting tips or heads up in case na ibobook nyo rin tong Shirakawa-go at saka Takayama na tour. Okay? Hello guys! So first time muna namin dito sa lugar na to, ang Hirogano. Ayan. So hindi ko alam kung ano yung lugar na to guys, pero ito yung pangalan ng place, Hirogano. And by the way pala guys, ang una naming stopover is sa Takayama. So ang travel time daw is 2.5 hours. So nakaka 1.5 hour pa lang kami. So isang oras para makapunta sa Takayama. So ngayon guys, explore muna natin tong area. And natutuwa ko guys, ang daming mga makakapal na snow. So ayun guys, tara samahan nyo ako, explore natin tong Hirogano area. Let's go! Guys, ang daming snow, ang kakapal. Hala, hindi natin pwedeng palagpasin to. Okay, snow check. Hala, ang saya. Hala, nakakatawa naman. Ang kapal ng snow. O, tingnan mo, hinawakan ko na. Hala, ang ganda naman dito. Parang bundok na siya guys eh. Ayun o. Oh, bundok yung snow guys. Oh. Pero be careful lang kasi medyo madulas. And ingat lang din kayo. Oops. Ayan o, saya. Tsaka ito o, napakaganda ng view. Ayan guys. Look. Ayan guys. Wala. Ang saya naman dito. Ayan, so tara guys, libutin muna natin tong area na to. Hala, ang ganda. Oh my God. Imagine, natutuwa ko guys sa sa area na to kasi kahit napakainit, tingnan nyo oh, ang kapal ng snow, diba? Look at that. And tingnan nyo to guys, tingnan nyo yung view. Wow, tingnan nyo yung mountain oh, talaga nag-yellow oh.
Look at that! Wow! Ang cute! Tapos ayan guys, oh, ang kakapal ng yelo. Oh, tingnan nyo. Ayan oh. Oh, diba? Ito yung hindi natin na-try sa sa Korea na may mga makakapal na yelo. Ayan oh, diba ang ganda? Tapos imagine niyo guys, I know may maganda pa kayong view ng mountain, snowy mountain view ganyan. Hala, natutuwa ako guys. O, diba? Wow, ang ganda. Hindi ko alam kung anong lugar to guys, pero ang nakalagay is Hirugano. Pero ilalagay ko na lang dito sa baba kung ano yung lugar na to. Pero papunta pa lang kami guys sa Takayama. And isang oras pa daw yung babiyahin namin. So medyo malayo-layo guys ha. Kasi yung Nagoya, naka 1.5 na kami mula dun sa Nagoya. So isang oras pa. Imagine, napakalayo pala ng lugar ng Takayama guys. Akala ko malapit lang. Pero ayan, tara explore muna natin tong area. Hala, may snowman. Oh, may snowman na maliit. Yan ang saya. Natutuwa ako. Oh. Madudulas pa tayo. Alam mo guys, gustong gusto kong humiga dito. Tinitimpi ko lang yung sarili ko. Tatapilak pa ako. Pero ayan, punta tayo dito sa area naman na to. Ayan, so ipapakita ko sa inyo. Ang ganda. Ayan, ito naman yung area. And actually guys, para tong para siyang mall, mini mall, ganun. Alam niyo yung alam niyo yung parang sa pag bumabiyahe kayo ng norte o kaya ng south, kunyari sa mga probinsya tapos magi-stop over kayo. Parang ganun yung itsura niya, yung vibes niya. Tapos may mga pagkain sa loob. Pero mamaya guys, sige, ipapakita ko sa inyo na mabilis kung ano yung itsura dun sa loob. Pero para talaga siyang stop over lang ganun. So, yeah. Dito nga muna tayo guys. Sobrang sikat ng araw. Hindi ko na kayo makita. Ang saya. Wow, what a nice view. On the way na kami sa Takayama. So, natutuwa ako kasi ang ganda ng weather, mainit. Hindi siya cloudy, hindi rin siya maulan, ganyan. So talagang mainit guys. And at the same time, syempre, malamig yung hangin. Pero, tingnan nyo, napaka-clear ng sky. Di ba? Oh my God, thank you. Thank you Lord. Ayan. So anyway guys, magpipicture muna ako dito and then lilibutin naman natin dun sa kabilang side, okay? So ito, magpipicture muna ako dito sa likod ng snowy mountain. Ayan. Diba? What a nice view. Touchdown guys, andito na tayo ngayon sa Takayama. So ang tinatawag din nilang Little Kyoto kasi kung makikita nyo guys, parang Kyoto na Kyoto talaga. Diba? Natatandaan nyo to sa Kawagaramuchi. Ayun, parehas na parehas yung area. May resemblance siya sa ibang part ng Kyoto guys. And ayun pala guys, sorry din pala kung hindi na ako nakapag-update sa inyo. Kasi nagmamadali na yung tour guide namin na makapunta dito. Kasi medyo mahaba-haba nga yung biyahe. Kaya ayun, pasensya na guys, stop over lang naman talaga yon. But yeah, dito i-explore natin ng todo etong Takayama kasi 2 hours tayo mag-i-stay dito. And sabi ng tour guide namin, pwede rin daw tayo mag food trip dito sa Takayama. So tara guys, i-explore na natin tong lugar na to. Let's go! Ayan guys, ano nga talaga, parang Kyoto talaga oh. Nakikita nyo, kung napanood nyo yung Kyoto vlogs natin, sa Kawaramuchi ba yun? Kagawaramuchi. Nakalimutan ko na kasi yung pinaka tamang term eh. Pero sa Kyoto, Kawaramuchi, gantong-ganto eh, no? O diba? Gantong-ganto yung vibes. So, ayun guys, kaya pala talaga siya tinawag na Little Kyoto. Kasi tingnan nyo, konti lang yung tao, walang masyadong maingay actually. So, ako nga lang yung maingay. Pero ayan, and may mga nagtitinda din pala dito mga pagkain guys. Dito sa Takayama. Ayan o, tingnan nyo yung area. O diba, ang luluma o ng bahay o. Very traditional talaga. Ang galing. Tapos siguro mga kainan yan, no? So yun naman mag-explore dito.
So dito guys, mag-explore tayo, magpo-food trip tayo kung ano yung mga pwede nating makain dito. Dito sa bandang Takayama. So sabi din kasi ng aming tour guide, dito na daw mag-lunch bago pumunta sa Shirakawa-go. So ayun, titingin tayo ng mga pwede nating makain dito sa Takayama. And ayun pala guys, bibigyan ko lang din pa kayo ng konting information about dito sa Takayama. 'Di ba? Kung ang Kobe merong Kobe beef. Dito guys, meron din silang tinatawag na Higa beef. So sikat na pagkain yan dito, ang Higa beef. So kung may makita tayo, itatry din natin yon kung ano nga ba yung lasa. Kasi parang ang nangyayari is parang ka-rival daw nila yon ng Kobe beef at saka ng Higa beef. So yun yung meron sa kanila. Parang maganda dito guys. Tara nga, ano nga tayo dito? Pasok nga tayo dito sa area na to. Ang daming tao oh. Then mamaya pupunta tayo dyan sa may bridge. But now, let's explore this way. Kasi ang daming tao oh. O diba? Hala, ito na ata yung beef. Nakikita nyo guys yung yung itsura ng mga bahay nila. Ayun oh, very traditional oh. Tingnan nyo maigi guys. O diba? So ginawa nila into a tourist spot or tourist place. And kung makikita nyo, ginawa na din nilang mga business. Ayun oh. Diba guys, ang galing. O katulad nito, etong bahay na to is ginawang parang store. O diba? O tapos ito, may kainan din. Ala, parang ang sarap. The amount of meat is doubled. Oh. Wow, it looks yummy. May mga din dito oh. May mga souvenir kung gusto nyong bumili. Ayan. Ala, wasabi. Ayan oh. Guys, tingnan nyo natin to. Ala, may wasabi sila oh. 650 yen. Oh. Sige, mamaya na tayo pumasok. Mag-explore muna tayo guys bago tayo bumili. Pero siguro kung may makita na tayong masarap na pagkain, then dito na tayo kumain. Ang cute. Little stream oh. Ala, ang cute. Ito ata yung sinasabi nila guys na na may mga isda. Hindi. Ayun oh. Parang mga ginawa. Ala, ang cute oh. Parang mga little bear. Diba? Ayan guys. Kung mahilig kayo sa Snoopy, pwede kayong bumili dyan ng mga merchandise. Ay, tara nga guys. Nagutom ako. Meron din silang mga binibentang mga kung ano-ano. Sige, tignan natin. Parang mga parang mga cookies. Wala, parang gusto ko ito. Curry bread. Ayun. Oh, this one. Okay. Okay. Arigatou gozaimasu. So, dito pala order guys. Nakalimutan ko. So, dito tayo order ng ano to? Hindi ko siya alam. May curry bread. May curry bread pala. Pero itry natin tong 6 na. Ayun guys, napabili kagad tayo. So hindi ko alam kung ano tong binili ko, pero mukha siyang masarap. And ang pangalan niya is Menchikas. And dito ko siya nabili guys. Ayan, dito sa area na to. And ang nagkakahalaga siyang 350 yen. So tara guys, tikman na natin. And bawal nga palang kumain habang naglalakad. So ayun, magstay muna tayo dito and then tikman natin tong Menchikas. Yun yung pangalan niya guys eh. So tara, let's try. Okay. Alam ko na guys. Yung lasa pala nito is parang siyang giniling pork. Tapos parang ginawang patty na pinrito. Ganon yung lasa niya. Ayan. Pero masarap ha. I like it. Ayun guys, nakaisa na tayong food trip dito sa Takayama, which is ang Mengias.
Hindi ko alam kung ano yung pagkain na yun. But if na-try nyo na yun guys, paki-comment na lang sa baba kung ano nga ba yung kinain ko na yun. Basta para siyang pork na giniling, ganyan. Tapos parang pinrito. So yun yung description ko dun sa pagkain na yun. And hindi ko naman kasi alam kung ano yun, parang appetizing lang sa itsura. Kaya binili ko. Pero masarap naman guys. Masarap. But anyway, let's proceed na. Ayan o. Hala, parang gusto ko mag ice cream na green tea. No. Sige, ikutin muna natin. Ang daming mga shop dito, kaliwat kanan, no. Oh. 'Di ba? Tsaka gusto ko rin sana i-try yung beef. Oh, kaliwat kanan, guys. Yung bentahan, actually hindi lang mga pagkain, yung mga mga souvenirs, ganyan. Oh, ito katulad dito. May mga binibenta silang mga chopstick. Ala, ayun oh, chopstick, guys, oh. Worth magkano ba yan? Walang price. Pero ayan, chopstick guys. Tapos mga, ang cute. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag dyan pero, origami oh. Ayan. So, yan, post nyo na lang guys kung gusto nyo. And pwede kayong pumasok dyan. Pero, ang gagawin natin is lilibutin muna natin tong lugar na to. Magpo-food trip na rin tayo at the same time. Para at least isahan na lang. So tama nga yung na-research natin na ano talaga siya, talagang may resemblance talaga siya sa Kyoto. Kung yung mga nakapunta na sa Kyoto, for sure kapag nakapunta rin kayo dito sa Takayama, mapapansin nyo agad yon. Yung vibes na binibigay netong lugar na to, parang something na nakapunta na kayo before, ganun. So yan, let's go. Tawid tayo dito. Diretsuhin lang natin tong street na to. Actually guys, hindi ko alam kung saan to banda ha. But dito tayo galing, pumasok tayo dyan sa eskinita na yan. And then diretsuhin lang natin to ulit. And total 2 hours naman tayo magro-roam around dito. Eh sulitin na natin. Ang gaganda talaga ng mga bahay, no? Very traditional house, no? Parang sa Kyoto nga talaga eh, no? Di ba? Very traditional house. Ang ganda. Tapos ang ginawa nila, siguro yung mga nakatira dito, ang ginawa is ginawa nilang parang business. Nalalaglag yung snow. Oh, katulad niyan. O, di ba? Tara nga, pasok nga tayo dito. Ayun ang mga alak. Pasok tayo dito. Hala, ang saya. Pumasok tayo dito somewhere. Ayun ang kapal ng snow. Ang cute. Hala, parang gusto ko to. Parang gusto ko dito guys. Tapos alugin natin yung yung puno. 'Di ba? Sige, mamaya tayo naman after nila. Ala, cute! Ayan. Ano, nakakatuwa. Para kung bata. Ang cute ng mga bata, oh. Ay. Ang ganda, guys. Para siyang bakuran. Ang saya. Ayaw. Ala, yan. But anyway, tara. Let's move on na. Natuwa lang ako kasi parang bakuran tapos may mga yelo. So tara guys, labas na tayo. Masyado na tayo natuwa. Punta na tayo dito. So yan, puntahan na natin tong dulo, then balik na tayo. 'Di ba? Ang gaganda ng mga ang gaganda ng mga bahay, no. Yung alak. Ang saya dito, guys. It feels like Kyoto. Like Little Kyoto nga ang tinatawag nila, 'di ba? Tsaka ang daming mga makikita nyo mga kung alik-anek na binebenta sila, katulad niyan. So pwede kayong bumili. Pero siguro magta-try lang tayo ng ice cream, guys, ng matcha. Maghahanap tayo ng matcha ice cream. Of course, hindi natin pwede palagpasin yun. Andito na tayo. Ay. Hala.
Tara nga, punta tayo dito. Ito na ata yung sikat na bridge dito. Ala, ang ganda dito guys. It's very scenery. Ala, ang ganda. O, diba? Ayan guys, kuha tayo ng snow. Ayan. Tapos, ibato natin sa taas. Woo! Isa pa, isa pa. Woo! Ang kapal guys oh. Ang kapal ng snow oh. Isa pa, isa pa. Hagis natin. Woo! 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 Diba? Ang saya. Ang saya. Ayan guys. Tama na ang ating laro. Ayan, medyo malamig na. Pero ito siya guys. Ayan. Ganyan pala yung ginagawa. Okay. Kaya pala yung parang may mga bear. Ayan o kay kuya. Close up natin. Oh, nice. Wow. Ang saya guys. At saka natutuwa ako kasi hindi siya masyadong malamig. 'Di ba? Kayang-kaya. Tapos ayun, ang daming mga snow sa gilid. Ayun oh. I think ito na yung pinakadulo. So bumalik na tayo. Ayan. So ayun guys, bumalik na tayo dun sa may bridge. I-explore naman natin yung side na yon kasi may mga nakita kong food trip doon. So ayun guys, tara, explore pa natin yung kabilang side. Let's go! Ayun guys, so nakalabas na tayo dun sa eskinita na yon. So ngayon, padiretso naman tayo. And i-explore naman natin tong sa right side. Ayan, dito sa may banda. And titikman natin kung ano yung mga pwede nating makain dito. Dito sa Takayama. Ang saya naman dito. Ala, mura lang dito oh. Oh, 350 lang yung yung matcha. Try nga natin. Saan ba pwede? Ay, kaso sarado. Walang tao guys. Walang tao. I-share ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyo makain dito. Tingnan natin kung ano yung mga pwede pa natin. Ala, ang cute oh. Sa mga mahilig sa aso dyan, sa mga pusa, ayan. Pwede kayo pumunta dito sa store na to. Ala, kain sila ng kain. Ako hindi ako nakakain. So hanap pa tayo ng pwede nating makain dito guys. Para at least ma-share ko sa inyo. Oh, ito. Ano bang tinitinda dito? Mga mochi, guys. Mga fruits. Strawberry. Yan, kung gusto nyo. Parang lahat ng lahat ng mga kainan dito ang haba ng pila. If gusto nyo talagang kumain, pipila at pipila talaga kayo. So, ayun, kapag may nakita tayo guys, pipila na lang tayo. Wala na tayong wala na tayong mabili kung panay lalagpasan natin lahat. So, ayan. So guys, as what I promised, so titikim tayo ng Hida beef dito and may nakita ko Hida beef sushi. So ito siya guys, medyo mahaba yung pila pero tiisin na lang natin. Ayan. And mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung nabili natin, okay? So ayun, pipila muna ako dito guys and bibili muna, and then after ipapakita ko sa inyo kung ano yung nabili natin. Okay guys, so ngayon, after ilang minutes na paghihintay, nakabili na tayo ng authentic na Hida beef sushi. So kanina sinasabi ko sa inyo guys, na kung ang Kobe is merong Kobe beef, dito sa Takayama meron din tinatawag silang Hida beef. So parang naglalaban-laban sila kung sino yung mas masarap na beef. So tara guys, tikman na natin. So ito ipapakita ko sa inyo. Ano siya? Ito, beef siya na parang nakita nyo naman sa video na sinunog siya. Tapos hindi ko alam kung ano yung nilagay nito, yung mga bilag-bilag na orange. But anyway guys, tara tikman na natin kung ano yung itsura netong Hida beef sushi. Okay? And ang price pala nito guys is 1,000 yen. So kailangan natin masulit guys, medyo mahal to. And isang kagatan lang to. But
Yeah, so let's try guys. Grabe ang lambot. Now guys, lahatin na natin. Grabe, ang sarap. Actually, parang ano nga talaga siya, lumalaban nga talaga siya sa Kobe beef. Kasi 'di ba guys, na-try na natin yung Kobe beef nung nagpunta tayo ng Kobe. But yeah, ang sarap, totally worth it. So ayun, if gusto niyo rin i-try, dito niyo bilhin. Ayan, hindi ko alam kung ano yung pangalan ng store, pero eto, tandaan niyo na lang. Ayan, ipapakita ko sa inyo, Hida Beef Sushi. Ayun guys, nakabili na tayo ng matcha ice cream. Hindi talaga natin pinalagpas, no? Kasi since this is what we call the Little Kyoto, so syempre, of course, ang Kyoto is kilala siya sa matcha. So hindi natin palalagpasin guys. And ang presyo pala nito guys is 350 yen, and nabili ko siya dito. Ayan, so dyan ko siya nabili na nagkakahalagang 350 yen. So tara guys, itry na natin. Ang tapang ng matcha Tsaka hindi siya masyadong matamis Kaya kayo guys, kapag pupunta kayo dito sa Takayama, kunyari magtutour din kayo. And for sure magtutour din kayo kasi medyo malayo siya guys. I-try nyo yung Hida Beef. Sobrang sulit talaga. Actually, maraming mga iba't ibang klaseng Hida Beef dito. Merong skewer, yung iniihaw, merong sushi, merong sashimi, ganyan. So, it's all up to you guys kung anong klaseng version of Hida Beef yung gusto nyo. Pero sa case natin, na-try natin yung melted sushi Hida Beef. Yan. Yun nga lang, medyo a little bit pricey siya. But, of course, for the experience, 'di ba? So i-try niyo na rin. Minsan lang naman kayo nandito, 'di ba? So i-try niyo na. Ano yung meron dito? Ano ba 'to? Drugstore? Oo nga, drugstore nga siya. Alam niyo ba guys, bibigyan ko kayo ng tip. Kung gusto niyo makamura ng mga bilihin dito sa Japan, huwag kayong bibili sa Don Quixote. Yan, sa Donkey, mga ganyan. Bumili kayo sa mga drugstore. Kasi legit yan, tinry na namin yan, nag-experiment kami nung last time na pumunta kami ng Japan. Pinag-compare namin sa Don Quixote, tapos sa drugstore, let's say yung chocolate, mas mura talaga guys, promise. Kaya if I were you, kapag gusto nyo bumili ng mga pasalubong, pauwi ng Pilipinas, mga chocolate, mga keychain, mga ref magnet, sa drugstore kayo bumili guys, promise. So bale, ayun guys, pinakita ko lang sa inyo yung kaliwat kanang side ng Takayama. If ever na may na-miss out ako, ilagay nyo na lang sa baba, i-comment nyo na lang sa baba guys, na hindi natin napuntahan dito sa Takayama. But since limited lang yung time natin, pabalik na tayo sa ating bus. And ang next na pupuntahan natin guys is ang Shirakawa-go. So ayun guys, update ko na lang ulit kayo kapag nasa next destination na tayo. Let's go! Okay guys, we are now at the last stop, ang Shirakawa-go! Alright guys, andito na tayo ngayon sa ating last stop ng ating activity, which is ang Shirakawa-go, or ang tinuguri ang World UNESCO Heritage dito sa Shirakawa-go. So tara guys, i-explore na natin to kung ano yung mga meron dito. Let's go! Grabe guys, paakyat pa lang tayo. Sobrang kapal ng mga snow. Grabe, solid. Ang ganda guys. Ang ganda. Tingnan nyo may mga snow. Even yung mga bundok dito sa taas, may mga snow. Ayan, tapos napakaganda ng ng tanawin. So guys, dito na tayo mag-i-start, mag-explore ng Shirakawa-go, and meron lang tayong dito 2 hours na binigay ng ating tour guide. So hopefully ma-explore natin to, kasi nakita ko sa map, ang pag-explore daw ng Shirakawa-go guys, mga 2 to 3 hours, ganun katagal, or maybe more. But yeah guys, kunin lang natin yung mga importanteng detail para at least ma-share ko sa inyo, para kapag nagpunta kayo dito, magkaroon na kayo ng idea dito sa Shirakawa-go, or ang tinuguri ang World UNESCO Heritage dito sa Nagoya, Japan.
So ano pang hinihintay nyo? Tara guys, let's go! Guys, meron ditong sign of bears, oh. Hala! Ay, ang ganda dito. Yung impression ko dito, wow, ganito pala. Ayan, ay, ang ganda dito. Ay, perfect. Tandaan nyo, kapag pupunta kayo ng Shirakawa Go, may madadaanan kayong hanging bridge. Ayan. This parking area will be closed at 5 p.m. Anong oras na ba? So ayun guys, time check muna tayo. It's currently 2:47 p.m. Japan time. So may ilang oras pa tayo para magala dito. So tara guys. Ayan guys, tumatawid na tayo ngayon dito sa hanging bridge. Medyo ingat-ingat lang kayo guys kapag pupunta rin kayo ng gantong season ng winter. Medyo madulas, tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung sahig guys ng ng hanging bridge. Ay no, may mga snow kaya be careful sa paglalakad. Ayan, medyo ramdam na yung uga. Grabe, ang ganda dito. At the same time, medyo nakakakabaha. Medyo nakakapalambot ng tuhod. Ayan o, tingnan nyo guys. Wow. And now guys, andito na tayo ngayon sa village, ang Shirakawa Go Village. So ngayon, titingnan natin kung ano yung mga pwedeng makita dito, kung ano yung mga history na naandito sa village na to. Ayan, ang ganda no? Wow. Grabe, napaka-rich ng history na ito no? Oh, thank you so much. Thank you. Ayan. So, tingnan nyo kung gaano kaluma na yung mga bahay dito oh. Diba? I guess let's go here first and then babalik tayo dito. Okay? Ayan. Grabe. Ang ganda dito. Napakaganda ng mga bahay. Though yung iba medyo modern na like this. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Medyo modern na to. Pero may mga ilang bahay pa rin na katulad ng ganito. Ayun o, makikita nyo naman kasi guys kung talagang parang ganun pa rin yung bahay, ni-restore lang ng konti. And ito talaga parang medyo bago-bago na. Grabe no, ang ganda dito. Tingnan nyo yung snow, kung gaano kakapal. At saka alam nyo ba guys, bibigyan ko lang kayo ng idea. Kung mapapansin nyo yung disenyo ng bahay nila dito, is pa-triangle. Ayan o, pa-triangle, ganyan. So meron ba kayong idea? Meron ba kayong idea guys? Kaya ganyan yung disenyo, yung triangle yung bahay nila kasi talagang binild nila yan as a triangle kasi dito daw sa lugar na to is parang mga 6 to 8 months nag-i-snow or parang winter ganon. Kaya ang ginawa nila instead na parang pa-flat lang na usually na kapag gumagawa ka ng bahay flat or minsan iba't ibang design ganyan pa-triangle para kapag nag-snowfall, hindi nag-i-stack yung snow sa bubong. Kumbaga, isipin nyo guys, halimbawa, ayan. Isipin nyo, kapag nag-snowfall, babagsak lang siya. Kasi nga, pa-triangle yung bubong nila. Nagets nyo ba? Basta ganyan yung concept guys. Ganyan yung logic doon. So, I think nakuha nyo naman yung gist kung bakit ganyan binild yung mga kabahayan dito. Yung mga bubong nila, pa-triangle. Diba? So, ayan. At saka ang galing kasi meron mga nag-aasikaso na tinatanggal nila yung snow, tinatabi nila yung snow para hindi madulas yung mga tao. Kumbaga, ayan, may designated lang na lugar na okay, dito yung mga snow, bawal dito sa main road. Ayan. Oh my God guys, may nakita kong perfect spot. Dito na kung saan pwede tayo maglaro ng snow. Ayan o, dito sa field na to oh. Pwede tayo maghiga-higa dyan oh. Hala, gusto ko dyan. Wait lang, wala bang bears? Okay, mukha namang safe. Meron naman siguro tayong visibility kapag nagkataon na meron. Ayan, pero guys, dito tayo. Sige, let's go. I'm so excited guys. Magtatampisaw tayo dito sa snow. Dahil minsan lang. Okay guys, so first thing that we need to do is mag-gloves. Kasi medyo malamig. Ayan, okay. Ang saya.
So ayun guys, let's wrap it up. Let's get wrap. Let's wrap. So, ayun guys, ang saya. Sana balang araw matry nyo rin to. Okay? Manifest, law of attraction, and pray. Okay? Guys, pabalik na ulit tayo doon sa unahan. And ayun, grabe. Nag-stay tayo dun sa may snow ng more than 1 hour. Naubos na yung paglilibot natin dito sa Shirakawa-go. Grabe, sinulit ko lang guys kasi ayun, it's a dream come true. As an 8-year-old boy na dati nangangarap lang maka-experience ng snow. And now, finally, it's already fulfilled. Thank you so much, Lord. Yeah, kahit naubos yung oras natin doon guys, it's definitely worth it. So ayun guys, kung nagbabala kayo pumunta dito sa Shirakawa-go, itry nyo rin to. Wag kayong aalis ng Nagoya na hindi kayo nakakapunta ng Shirakawa-go. Okay? So ayun guys, proceed na tayo dun sa unahan kasi hindi pa natin na-explore. Nawili na naman, na-distract na naman sa snow guys. So ayun, papunta na tayo dun sa may dulo. Ayan, papakita ko lang sa inyo para at least mukhang marami-raming tao guys. Oh, nakikita nyo yan, daming tao. But yeah, siguro bibili lang tayo ng maiinom, or kung pwede makabili rin tayo ng pagkain kasi di ba malapit na to mag-close. So time check nga muna guys kung anong oras na, kasi hanggang alas 5 lang ba or 5:30. So it's currently 3:43 na PM. So ilang oras na lang magsasarado na to. Well, medyo bitin, but again, ang importante lang naman dito guys is ma-experience natin kung ano nga ba yung feeling na humiga sa snow, magtampisaw sa snow, maglaro sa snow, kumain ng snow. So ayan, I guess yun lang naman ang pinaka dream ko dito sa Shirakawa-go. And yeah, hindi man tayo naka-experience ng maraming snow last week sa Korea, pero this time pinagbigyan tayo ng Japan. Thank you so much Japan. Arigatou gozaimasu. And thank you so much Lord. Arigatou gozaimasu. So ayan guys, let's go make some tour. Punta nga tayo dito, silipin natin kung ano meron dito. Parang snow lang din siya, pero sige, bisitahin na rin natin. Let's go. Do you wanna build a snowman? Come in and about to play. Come on. Ano daw? Halang cute. Tara, magilaw muna tayo kay snowman. Oh, ang amo mo naman. Good snow. Iikot ko lang kayo ng 360 degrees para makita nyo. Etong part na to guys, medyo forest na to. But siguro alam nyo guys, baka bumalik ako dito. Though hindi man winter, pero siguro kahit anong season, babalik ako dito. Kasi hindi natin masyado na-explore. And ang dulas. Grabe, kapagod, but it's totally worth it guys. Again, you should visit Shirakawa-go kapag pumunta kayo dito sa Nagoya. Yeah. So ito, explore natin to, itong side na to, kasi hindi pa natin to nakikita. It's a once in a lifetime experience guys, kaya sinulit ko na. So ayan guys, let's go on the top of the world. Ayan. Whew. Okay, we are now here at Shirakawa-go. Ganda. Grabe, napaka-magical ng lugar na to. Can you imagine na meron palang ganito kaganda dito sa Nagoya, Japan? Basta, I hope you understand guys. Yun lang naman na maintindihan nyo kung bakit ganun ako kasaya kanina. So, ayun. Let's go guys. Proceed na tayo sa next na lugar. Let's go! Ay no, janitor. Ay hindi. Ano pala to?
Anong tawag dyan guys? Piranha? Hindi eh. Ano? Ayun guys, nalaman ko na. Ang isda na yan is arwana. Grabe, nawala sa utak ko. Paano? Puno na lang ng snow. Ayun guys, arwana. Ang laki ng mga arwana guys. So tara guys, explore pa natin tong area na to. Grabe. What a way to live. And ayun, gusto ko lang ulit magpasalamat sa taas dahil na-experience natin tong mga bagay na to. At alam niyo yun, nagkaroon tayo ng magandang work na nakakapag-travel tayo at the same time. So ayun, kaya nga kahit na nagta-travel ako guys, I always prioritize my work. And hindi ko pinapabayaan kasi nga yun eh. Binigyan tayo ng magandang opportunity na makapag-work while traveling. 'Di ba? Kaya be thankful. And ayun guys, mukhang meron na naman tayo nakitang salamin dito. So, you know the drill. Ayan, yung mga traditional na bahay nila, ginawa nilang tourist spot and eventually ginawa nilang business. Nagtayo sila ng kung ano-ano mga business. 'Di ba? Ang galing. Ay, parang gusto kong bumili ng chips para mamaya. Tingnan niya tayo sa loob. Mga chocolate. Ayun guys, tapos na tayo mag-photoshoot dito sa background na to. And in fairness maganda yung yung background niya. 'Di ba? Meron na tayong pang thumbnail. Meron na tayong pang thumbnail ng ating for today's video. So, ayan. Time check guys. It's currently 4:18. So, I think babalik na tayo. And wala tayong nakain guys. Ang biyahe pabalik sa Nagoya, mga 2 to 3 hours ba? Siguro bili na lang tayo ng tubig guys. Tapos kakain na lang tayo siguro pagkadating natin sa Nagoya. Ayun guys, nakabili na tayo ng Pocari Sweat. So I guess since lobot na rin tayo, dito ko natatapusin tong video, and I hope na may natutunan kayo sa ating tour for today, ang Takayama and at the same time ang Shirakawa-go. And if you're planning to visit Nagoya as well on winter, please don't forget to put this in your itinerary kasi guys, sobrang worth it, especially kapag kunyari this is your first time maka-experience ng snow. So please guys, isama nyo to sa itinerary nyo, okay? So again guys, ilalagay ko na lang sa baba yung link kung saan ko nabook sa Klook para at least magkaroon kayo ng idea kung magkano at kung saan nyo ibobook itong tour na to. So I guess guys, dito ko natatapusin tong video. Yun lang. Bye! Peace!